kay Kiko Barsaga ho, mga bossing, naku eto, target din si Auntie Claire, oo. Siguro palitan na. Siyempre walang iba si Leviste. Ito yung sinasabi ko sa inyo na hindi ko alam kung ano ang iniisip o basta magkapera lang o kung whatever, okay na kasi. Humihingi na ng payo, mga kababayan, kay Ping Lacson. Lumapit na kay Ping Lacson si Promilkid eh. Di ba? Yung nanay eh. Oh, meron na nga pakulo sana na umiiyak nga eh. No, do sa nanay, bakit daw siya? Nagsisiwalat lang naman daw siya. Okay na yung magiging pakulo sana. Bakit si Senator Ping? Ganito, ganyan, no? Pero sa akin, grabe, ang balik. Oh, gumaganon daw. Anak ng putik na yan, nakinig pa sa mga DDS. Tapos may bit-bit pang lawyer. Umaasa, manalo. Ang bit-bit na lawyer, mga kababayan, alam nyo kung sino? Yung pinakamagaling po na lawyer ng mga DDS. Yung wala pong papantay na lawyer ng DDS. Yung nuknukan po ng maraming pagkapanalo na lawyer na DDS, mga kababayan. Kaya siguro, iniisip niya, tama itong nilapitan ko. No? Dito ako lalapit. Pihado, mananalo ako. Walang iba, kundi ho si Topacio, mga bossing. Papakinggan natin, si Leviste, may ine-ebas. Oh, Siguro palitan na si Yusek Claire Castro bilang Yusek. Dahil parang nagkakaroon siya ng dual entity at hindi lahat nakakaintindi na meron siyang dual entity na isang nasa opisyal ng communications ng national government and at the same time may nagpapahayag ng sariling kanyang opinion sa kanyang vlog. binabanatan yung vlog ni Atty. Claire Castro. Alam nyo, kapag nanonood ako doon sa mga vlogs ni Atty. Claire Castro, nakikita ko naman po mga kababayan na may nakasulat mga disclaimer, may mga sinasabi siya mga disclaimer, na itong lahat ng pahayag na ito na sa aking vlog ay pahayag ko lang po pansarili. Kumbaga siya lang yan, hindi nagiging in behalf of Presidente. Bilang isang mamamayang Pilipino, mga kababayan, may karapatan din po tayo nung ating mga pananaw. Di ba? Si ano yata yung nagsasalita dito, si Sineo eh, no? Nais niyo po bang mag-stick siya sa isa lamang po? Kasi naalala ko, last administration, mahigpit na ipinagbawal din kasi may mga vlogger din, kilalang vlogger na nasa communications din po, pinatigil sila sa kanilang vlog o di kayo pinapili siguro dahil nasa gobyerno ka na at ang tingin sa iyo, ikaw yung kumbaga nagiging tagapagsalita na at lahat kung saan kang lugar. Alam nyo, isa sa dahilan na nakikita ko ho, mga bossing, kung bakit nila punterya si Atty. Claire Castro. Kasi bawat fake news nila, talaga naman pong napapahiya sila. Sinasagot po lahat ni Atty. Claire Castro, mga bossing. Yung una nga nagagalit sila Bakit ganun? Parang ikaw tagapagtanggol ni Pangulo, spokesperson, tagapagsalita ka lang naman. Diba ganun yung mga DDS? Ba't pinagtatanggol mo? Siyempre mga kababayan. Hindi po porket spokesperson o tagapagsalita ho, mga boss chief sir, kapag nakarinig ng mga fake news, hindi niya pipigilan. Siyempre aayusin at ipapaalam sa taong bayan kung ano talaga yung totoo. May disclaimer lagi si Yusek. Totoo. Kumbaga, ang lalabas sa bibig mo, opisyal na statement ng pamahalaan. Tama po. At naisip ko lang ngayon, baka may legal prohibition nga sa pag-negosyo sa vlog Yun pang yung negosyo. Yung negosyo mo, ayusin mo. niya habang siya po ay presidential spokesperson. Baka pwede natin pag-aralan yan. Pero, of course, politically, hindi maganda para sa administrasyon na may vlogger na hindi lang siya basta-basta nag-vlog, umaatake siya kahit ng mga kakampi ng administrasyon. Sandali. Siguro napapansin niya kung kakampi ng administrasyon, merong mga mali siyang nakikita. Di ba? Sabi ni Shiro Kansaki, magbayad ka ng 24 na bilyon na multa mo sa DOE. Naku, yari sila dyan. Kaya lalong dumadami yung mga kalaban ng administrasyon dahil sa mga vlog niya. Hindi naman.
Mga DDS lang. Brad, naputik ka, bulag ka ba? Nakita mo yung dati na mga kalaban ni Pangulong Bongbong Marcos o yung kabardagulan namin dati na mga kakamping, ayan, unti-unti na sumusuporta. Paano niya sasabihin na dumadami ang kalaban ng administrasyon? Kung kakayo-kayo lang yun, kung iilan-ilan lang kayo. Pero ayan ilan ang kakamping? Dati 15 million. Ngayon, ilan na yung mga naging boto? Nila Kiko Pangilinan? Nila Bam Aquino? Umaabot na 20 milyones. At karamihan doon nakasuporta sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? At actually, pina-research ko rin sa aking staff yung approval rating Ayun, putik na. May research pa kayo, ha? May nalalaman pa research, ha? O, yung approval rating ni Bongbong ay dahil kay Atty. Claire Castro. Iisa. Nakita nyo ho, mga kababayan, doon sa Semenay, mga bossing, doon sa mga kampon ni Kibuloy na mga vlogger, bumababa yung bumababa itong ratings ni Pangulong Bongbong Marcos dahil kay Claire Castro. Sino ba naman ang maniniwala sa inyo dyan? Samantalang umaabot na nga sa punto na naghuhumayaw, sumisigaw na yung mga kapwa natin Pilipino na tumakbong senador. Si Atty. Claire Castro. Di ba? ng administrasyon ay bumagsak sa nakaraang taon kasabay ng pagpasok ni Yusek Claire Castro. Ay, Brad, bayad-bayad na lang ng 24 billion. No? Kesa nagpapakalat ka ng mga ganyan na walang datos, walang basehan. Sige nga. Bayad mo na lang. Bilang presidential spokesperson at maaaring ma-attribute natin ang pagbaba ng approval rating ng administrasyon among other reasons sa failed communication strategy led by Yusek Claire Castro. At para sa mga nais na ang ating gobyerno ay makakakuha ng tiwala ng taong bayan, dapat siguro palitan na si Yusek Claire Castro. Oh, yun talaga. Umaaray sila, no? Umaaray itong mga ito, Yusek Castro, oh. Sakit ba, mga boss? Talagang yun ang agenda nila. Nakita nyo yung isang grupo na nandoon sa mga kampon ni Buloyski? Oh, bumaba ang ratings ni Bongbong Marcos dahil kay Yusek Castro. Ganon din to. Tapos si Chavit Singson may pa 24 billion, may pa 2.4 billion pa na budget. Yung isa namang uto-uto na mga nila, na host nila, magkano po kaya ang napunta doon kay Atty. Claire Castro? Anak ng putik na yan. Utuan blues na lang kaya ang tawag namin sa inyo, di ba? Bilang Yusek, lalong-laro po dahil siya ay may, as of now, kaso. Kaya para siya maging spokesperson na may kaso. Sa'yo. May kaso dahil sinampahan mo. Tapos, umaasa na manalo, mga bossing. No? Itong selebiste. Alam nyo ho, mga kababayan, itong bata na ito, ang lakas magpaikot. Oho.